My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel, and let's talk about plants. Hello po! So good morning, good evening, good afternoon, or wherever you may be, or at kung anong oras nyong napapanood itong video ko. Greetings po sa inyo. So for today's video, magre-repot ako, or should I say, magre-revive ako ng aking alocasia black velvet, kasi naawa na talaga ako sa kanya, kasi simulan noong nilipat ko siya ng pot, hindi na siya naging maayos, as in hindi na talaga siya kaaya-ayang tingnan. So for today's video, I'm gonna repotting my black velvet para naman gumanda-ganda siya, diba? So samahan niyo ako and let's start. So, simulan na natin ang ating pag-repot ng ating black velvet. Wait lang. Ano ko muna to? Yan. So, simulan na natin ang pag-repot ng ating black velvet. So, ito po yung black velvet ko na alocasia. Tingnan nyo kung anong nangyari sa kanya. As in, wala na talaga siyang dahon. As in, wait lang. Tingnan nyo siya. O, diba? Kasi muna na talaga siyang dahon. Ayan na po siya. So, i-save ko talaga ito kasi before, nakalagay po ito sa a different medium. So, ito, wala na siyang laman. See? Wala nang laman ito. And then ito, parang pwede pa itong ma-save. Wait lang. Tingnan natin. Kapag malaman pa, pwede pa yung ma-save. Pero wag na lang to kasi ano to, parang parat na talaga siya. And ito pwede pa ito. Pwede pa itong ma-save kasi merong shoot dyan. Tingnan mo siya. Dati, ang lash nito at ang lalaki pa ng dahon. So, simulan nung tinransfer ko siya ng pot, naging ganito na po siya. Diba? So, dapat talaga natin ilipat ng pot para bumongga siya ulit. So, ibabalik ko siya sa dati niyang sa dati niyang medium. Ang dating medium pala nito, yung lush pa ito ay sphagnum moss and ganito, pumice stone. So, i-collect ko lang tong mga pwede pang mabuhay. Tulad na lang nito. Yan po siya. So, ito, pwede pa ito. New growth po ito. So, yan, i-include ko yan. At, lalo na ito, pwede pa ito. Pero, oh my God, nag-rot lang po siya. As in, tingnan nyo. Parang, ang saka naman. So ito, hugasan ko lang ito at talagyan ko siya ng fungicide para hindi magtuloy-tuloy yung pagkarat po niya. Diba? At tingnan natin yung whole pot kasi may mga forms po ito. So yung iba, wala na talagang laman. Grabe ang nangyari sa kanya. Naawa talaga ako. So for a while lang. So, ito po yung ginawa ko sa kanya, no? Nilipat ko siya sa isang malaking planggana kasi maghahanap ako baka meron pang forms sa ating alocasia na black velvet kasi pwede pa iyang maitanim. As in, hindi ko talaga in-expect na parang nag-rot talaga yung ibang niya. Most of the alocasias
Ngayon nasa pot na ito ay nag-rot na talaga. So wala na talaga siyang forms. So ito na lang talaga ang natira sa kanya. Oh my god, nakakasad. So ito na lang talaga ang natira. So ang gagawin ko ay iingatan ko talaga ito. And itatanim ko sila at lilipat ko sila ng pot na maliliit para sure talaga yung growth po nila, diba, para makasurvive. And by the way, sa hindi po nakakaalam kung anong plant ang tinutukoy ko, actually ito po siya. Ito po yung Alocasia Black Velvet. Ito po siya. Napaka-sensitive yung plant na ito, as in my care, talagang nahihirapan talaga ako sa kanya, pero nung ginamitan ko siya ng moss before, moss and pumice stone, maganda naman yung growth po niya. Ngayon lang talaga siya, nung nilipat ko lang talaga siya ng pot at nag-change ako ng medium, yun talaga ang time na hindi maayos ang growth po niya. So ngayon itatanim natin itong natira para mag-survive. Nakakaawa. Malaki na ito before, as in super lush, and malaki yung mga dahon. At ito na lang talaga ang natira sa kanya, diba? So ngayon i-revive ko siya and gagamitan ko siya ng moss and sphagnum moss and pumice stones. So continue watching. So ito yung gagamitin ko ngayon, yung nabili kong moss kahapon, yung dumating kahapon na moss. Ito po ay ang fresh harvest na sphagnum moss, and also gagamit din ako ng pumice stones. Yung pumice stones na gamitin ko ay dalawang klase, yung pumice stone na size ng corn, and also the pumice stone na ka-size ng mango. And also, ang gagamitin kong pot ay ito. Ito yung gagamitin kong pot. Microwavable lang po ito na pot. And then, binutas-butasan ko lang siya ng ganyan. Sa bottom end. Meron din akong ginawang ganito. Parang marami siyang butas. Diba? Ito, ginagamit ko to para sa mga anthuriums lang. Kasi gustong-gusto ng mga anthuriums na super airy talaga yung pot nila. So ito, mag-start na ako mag-repot ng aking Alocasia. And then hindi na muna ako magsasalita kasi nasira talaga yung mic ko, diba? So I'll start now. So first, ilalagay ko itong and then so gamit ako nito gamit ako na pumice na
Ang tagal niya ma-open. Kakaloka talaga. Oh my God. Ito yung gagamitin ko. Mag-mix ko lang siya. So, ganito lang ginagawa ko. Minimix ko lang talaga sila. And for now, parang hindi na muna ako gagamit ng yung malaking pumice stone kasi okay na ako dito. Parang okay na ako sa ganitong medium. Diba? So, ang gagawin ko lang, ipapat ko lang siya. So, itong gagawin ko, lalagay ko lang siya dyan. Kukuha ako ng maraming pumice. Ganyan. Then ito. Ayan po siya. So, i-compact ba lang siya kasi yung ating alocasia green velvet, yung black velvet, gustong-gusto talaga nila nito ng parang compact talaga, yung parang dikit-dikit yung medium nila. So, ganyanin mo lang siya. And huwag mo siyang ilagay sa pinakadulo. Dapat nasa top lang talaga siya. Kasi yung napansin ko sa black velvet na ito, ayaw nila nang nakabaon talaga sila ng super. So, ang gagawin ko ay ganito lang gagawin ko. Ilalagay ko lang siya dyan. Ganyan. And then tatabunan ko na siya ng moss at saka pumice stones. Diba? Ganyan lang. Yan lang po siya. So, sorry kasi mainit. And then, I'm sweating. And then ito, kukuha muna ako ng pot na naman dito para sa isang black velvet ko. Ang pumice. Ganito talaga ang medium niya before, as in, nung nag-blush po siya. So, ibabalik ko lang siya sa original niya na medium kasi hindi talaga niya nagustuhan yung bagong medium niya. Sana hindi ko na lang siya nirepot. So, ito po yung dalawa. So, ito yung isa, ilalagay ko lang siya dito kasi tutubo naman yan. At ito,
ito, ilalagay ko lang siya dyan na naka-protrude yung yung green, yung growth po niya, diba? Ganyan lang po siya. So, ito na po siya. So, ito na po sila. So, i-update ko kayo kapag meron ng progress itong ginawa ko. And that's it for today. And please don't forget to click like and subscribe for more videos. Have a nice day po!